Hi mga mami! Welcome sa aking mini vlog. So, ito nga pala yung part 2 ng aming house makeover. So, let's start sa pag-open ng parcel na receipt ko. So, ito nga pala yung nauusong aesthetic na lagayan ng mga utensils. Naka-wrap naman siya ng karton, kaya lang sadly may crack yung isa sa mga lagayan. Pero good thing is kahit may crack siya, magagamit ko pa rin naman. So careful na lang talaga ako if lilinisan ko siya. And then next naman is yung digital mist spray. So chargeable yan. And yung napili ko na scent is Shangri-La. So ilalagay ko yan sa bathroom namin. And sobrang ganda niyan. Ang happy ko sa purchase ko na yan. And bibili pa ako ng ibang scent next time. Mas ganado kasi ako mag-CR pag mabango. And sobrang nai-stress ako kapag hindi maganda yung amoy. Diyan naman naglalagay na ng shelf si daddy. Then naglagay pala ako ng wallpaper sa bathroom namin. And pakita ko lang din yung na-purchase ko na cover ng amin sofa. Actually, papalitan na namin yung sofa pero madedelay siya ng konti. Then pinutol pala ni daddy yung shelf ng kanyang aquarium. And yan yung update sa aming bathroom. So, nilagyan ko lang yan ng lining dyan. White tsaka brown. Then, yan na yung status ng aming sofa. Ang dirty na talaga. So, buti na lang nakabili na ako ng cover. Then, nilagyan ko pala siya ng blanket namin na white. Gusto ko siya ilagay dyan kasi ang soft ng blanket na yan. So, manipis na kasi yung foam ng sofa. So, para pag umupo ka, komportable naman siya upuan. And then, good thing is, nag-match din siya doon sa center table namin. And, nag-makeover din pala kami na aming front door. So, from brown, pipinturahan ko yan ng may pagka-gold. And let's open another parcel. So, medyo delay na nga tong pag-open ko ng parcel na to. So, yan yung pop-it na binili ko para hindi sila nag-aagawan doon sa isang pop-it. And then, binilhan ko din pala sila ng relo na may pagka G-Shock yung look. So, mura lang yan para if ever mawala, okay lang. Working naman siya and nagustuhan naman ng kids. So, black and white yung pinili ko para madaling partneran. Then, yan pala yung panglagay namin sa door and bumili din na ako ng wall clock. So, na-install ko na yan para hindi lumabas yung lamig ng aircon. Nilagyan ko lahat ng door, pati yung front door namin and yung kwarto ni nanay and yung kwarto namin. So, ginupit ko lang yan kasi may pagkamahaba. And next parcel naman is bumili ako ng maliliit na pots, so mga paso. Kasi meron na akong nahanap na halaman na kaya kong buhayin. So, bumili lang ako ng gold, black, and white. And then, yung parcel naman na yan, papalitan ko na yung lagayan ng bamboo plant ko sa kitchen. So, maliit lang siya pero affordable. Nagtry ako tumingin dito sa Guadalupe and sobrang mahal ng mga glass na vase. So, ayan, halos kasing laki lang ng tumbler. And bumili din ako ng maliliit na marbles or stones ba yan. Mention ko lang din pala, sobrang generous ng seller na yan sa paggamit ng bubble wrap. So, sobrang secure yung aking parcel. Walang lamat. Good quality. Tignan nyo naman kasi ang daming bubble wrap and carton. Hi guys! For today's video, magluto naman tayo ng Ilocano version ng pinakbet. So, si daddy yung magluluto. So, binrown niya muna yung pork. So, yung pork na pinili namin is yung may konting taba, then may laman. Then, nung na-brown na, nilagay pala namin yung kamatis, yung bawang sibuyas. Then, nag-start na siya maglagay ng gulay. So, simple lang yung gulay namin. So, meron lang sitaw at merong ampalaya, yung bilog na ampalaya. Then, palalambutin lang yung gulay. So, mag-a-add lang siya ng konting water. Then, nung malambot na yung gulay, inad na rin namin yung talong. So, yan yung pinaka-last na inad namin. Then, nag-add siya ng konting water, salt, pepper, tsaka konting patis.
Optional kung gusto nyo bagoong lang, pero since ayoko nang masyadong matapang yung bagoong, kaya dinagdagan ni Daddy ng patis. Then nung malambot na, nag-add kami ng sili, and ayan na yung Ilocano version ng pinakbet.